Ang liwanag na ito sa kanang bahagi ay kumakatawan sa Diyos. Ang Diyos ay perpekto at walang kasalanan. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang ating mga kasalanan ay dapat alisin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Ang figure na ito ay kumakatawan sa bawat taong tulad mo at ako. Ang kadiliman ay kumakatawan sa ating kasalanan. Ang kasalanan ay anumang bagay na sinasabi ng Diyos na huwag nating gawin. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo sa lupa bilang isang tao. Pinatay ng Diyos si Jesus sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Siya, kinuha ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo ay makalapit sa Diyos. Sinasabi rin ng Biblia na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan, pa si Kristo ay namatay para sa atin. Inilibing ng mga lalaki si Diyos sa isang libingan. Nagpagulong sila ng malaking bato sa harap nito, binantay ng mga sundalo. Ito ang mga sundalo. Nakikita niyo ba? Nagpadala ang Diyos ng anghel upang igulong ang malaking bato at takutin ang mga sundalo. Ibinangon ng Diyos si Jesus mula sa mga patay. Hindi nagtagal, dinala ng Diyos si Jesus pabalik sa langit. Binayaran na ni Jesus ang halaga ng ating kasalanan at natalo ni Jesus ang kamatayan. Si Jesus ang tanging paraan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Biblia, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang tao pumunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan ni Jesus, mapapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at makapiling ang Diyos magpakailanman. Ngunit, ang pag-alam lamang tungkol sa mga bagay na ito ay hindi sapat. Dapat natin piliin na ilagay ang ating pananampalataya kay Jesus upang magtiwala sa Kanya, upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Kung hindi mo gagawin ang hakbang ng pagtitiwala kay Jesus, kung gayon ang iyong mga kasalanan ay hindi naaalis. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang naniniwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit sinumang hindi naniniwala kay Jesus ay hinatulan na at ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Anong pipiliin mo? Magtiwala kay Jesus para mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan, o tanggihan si Jesucristo at magdusa ng walang hanggan sa kaparusahan sa apoy? Gusto mo bang magtiwala kay Jesus ngayon din at maligtas? Kung oo, sinasabi ng Biblia na kung ipapahayag mo ng iyong bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Handa na? Kung oo, manalangin tayo.
Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin ko na nagkasala ako laban sa iyo. Naniniwala ako na ang iyong anak na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan at binuhay mo si Jesus mula sa mga patay. Ngayon ay nananalig lamang ako kay Jesus upang patawarin ako at iligtas ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na si Jesus ay Panginoon. Salamat sa iyong regalong buhay na walang hanggan. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na kayong umupo ulit. Kung ginawa mo ang hakbang na iyon ng pagtitiwala kay Jesucristo ngayon, narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos ay makatuwid. Bagay sa mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sinabi rin ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakilala at sila ay sumunod sa akin. At sila ay binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Bautismo, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ito ay ginagawa bilang pagsunod kay Jesucristo bilang isang pampublikong patotoo ng iyong kaligtasan. Mahalin ang Diyos at ang ibang tao. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mag-aral ng Biblia. Salita ng Diyos. Araw-araw, magsimula sa Ebanghelyo ni Juan, magbasa ng isang kabanata bawat araw. Tulad ng mga bagong silang na sanggol, hangarin niyo ang gatas na tapat ng salita upang kayo'y lumago sa pamamagitan nito. Kung ang isang tao ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Magdasal sa Diyos palagi. Sa pananalangin, maaari kang magpasalamat at sumamba sa Diyos. Humingi ng tulong sa Kanya, ipagtapat ang iyong mga kasalanan, at manalangin para sa iba. Mag-ingat kayo sa anuman. Ngunit sa bawat bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Regular na makipagkita sa ibang mga Kristiyano. Inuutos ng Diyos na regular magpulong ang mga Kristiyano para sa pagsamba, pag-aaral ng Biblia sa pananalangin at pagtulong sa isa't isa, na hindi pinapababayaan ang ating pagtitipon sa gaya ng ugali ng iba, kundi mga ngaralan sa isa't isa. Sabihin mo sa iba ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nais ng Diyos na sabihin natin sa ibang tao kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus na ililigtas sila mula sa kasalanan. Magagamit mo ang papel na ito kapag nakipag-usap ka sa iba tungkol kay Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal.